Ito ang One Piece, Episode 1153. Kung ngayon ka palang nakarating dito at hindi mo pa napapanood ang previous episode, huwag mag-alala, pwede mong piliin at panoorin ang kahit anong episode sa playlist ng channel. Nakaayos na lahat para madali kang makasabay sa buong kwento. At ngayon, ihanda mo ang sarili mo, dahil mas lalong umiinit ang laban, at ang kapalaran ng mundo ay unti-unti nang nahuhugo. Sa wakas, ang Conqueror's Haki ni Joy Boy, na nakaimbak sa loob ng 800 taon, ay tuluyan ng pinakawalan. Si Imo ay napaluhod sa matinding takot. At kasabay nito, lumabas ang isa sa pinakamasakit na flashback, ang malalim na ugnayan nina Joy Boy at Emeth. Pagkatapos ng brutal na pag-ataking iyon kay Saturn, sumabog sa tuwa ang buong higanteng grupo. Hindi na napigilan ni Bonnie ang emosyon, bumuhos ang luha habang tuluyang gumuho ang kanyang damdamin. Sa wakas, nakaganti siya laban sa demonyong Samaire sa kanyang pamilya. Si Luffy naman ay humahalaklak, todo puri sa ipinakita niyang tapang. Si Kuma, tahimik lang, may bahagyang ngiti sa mukha habang pinapanood ang anak na tumayo laban sa kanyang mapang api. Biglang may napansin sina Dory at Brogy na bumabagsak mula sa itaas. Samantala, ang Thousand Sunny ay desperadong humihiyaw, humihingi ng saklolo, kailangan nila ng tulong sa paglapag. Hinigpitan ni Zoro ang hawak sa espada, ramdam ang papalapit na panganib. Nagpatuloy ang broadcast ni Vegapunk. Ang mga patuloy na sumusulong, kahit walang pahinga, ang pinakamalapit sa katotohanan. Itinaas niya ang malaking tanong, nagkataon lang ba ang lahat? O sadyang kinalkulan ni Roger ang buong plano at inactivate ito sa kanyang huling sandali. Sa iba't ibang dagat, nagdiriwang ang mga pirata. May mga himatay na natakpan ng kumot, habang ang buong mundo ay nagwawala sa mensahe. Ngunit binalaan ni Vegapunk, walang garantiya na ang makakahanap ng kayamanan ay aayon sa kagustuhan ni Joy Boy, isang mabigat na pahayag lalo na kung sino-sino ang karera papunta roon. Sa Hachinoso, balisa ang mga tauhan habang wala si Blackbeard. Sa Red Force, pinagsasabihan si Shanks dahil sa sobra niyang pag-inom, pero wala siyang pakialam. Sa Cross Guild, pinupuri ng mga tauhan si Buggy, lubos siyang naguguluhan sa biglaang paghanga. Sinasabi nilang nauunawaan na niya ang bigat ng kanilang tinatahak at ang lawak ng pangarap ng kanilang leader. Alam ni na Crocodile at Mihawk na puro bola lang yun. Ayon kay Vegapunk, halos hindi na maiiwasan ang paparating na hinaharap. Nakataya ang kapalaran ng mundo. Kung sino ang makakahanap ng One Piece, siya ang magpapasya ng lahat. Nayanig ang mundo sa ideyang nasa kamay ng mga pirata ang kapalaran. Natakot ang mga tao sa iba't ibang isla, pero ang mga pirata, nabaliw sa tuwa. Totoo ang One Piece, at mas dakila pa kaysa sa inaakala. Sa Impel Down, nagngangalit ang mga kriminal, sa Big Mouth isali. May bantay na nagtanong kung bakit narinig ng mga preso ang broadcast, ipinaliwanag na na-hijack ang lahat ng Denden Mushi, at masyado silang mahalaga para patayin. Maraming Marines ang nakaramdam ng pagtataksil, sinusumpa ang pangalan ni Vegapunk. Naalala ni Kobe ang una nilang usapan ni Luffy tungkol sa pagiging Pirate King. Nagpasya si Kobe, pipigilan niya ang kaibigan niyang tuparin ang pangarap. Sa harap natin mismo, tila nagiging susunod na garp si Kobe. Pinagalitan ni Buggy ang kanyang mga tauhan sa pagsasabing kanya ang mundo. Natakot sila, pero bigla ring naisip ni Buggy, hindi nga ba? Nabaliw sa paghanga ang Cross Guild, handang sumunod sa kanya hanggang impyerno. Sa likod, tahimik na nakaupo sina Mihawk at Crocodile. Inutusan ni Crocodile si Buggy na umupo, at sumunod naman siya. Tinawagan ni Katerina Devon si Blackbeard tungkol kay Caribou. Nangako si Caribou ng mahalagang impormasyon. Maganda ang mood ni Blackbeard, isama niyo siya. Kapag walang kwenta ang impormasyon, ako mismo ang papatay sa kanya. Nagpatuloy si Vegapunk, binanggit si Joy Boy, ngunit biglang naputol ang broadcast nang umatake si Warcury. Tinawag ng mga higanti mula sa barko ang malaking robot. Tuluyan ang nasira ang broadcast snail. Sina Princess Shirahoshi, King Neptune, Rebecca, at Princess Vivi ay napatigil sa panunood. Sa kabila ng sakripisyo ni Atlas, hinahabol pa rin ng Sunny ni Nasjuro. Nakiusap ang crew kay Zoro na may gawin. Muling naghanda ang dalawang swordsman para sa banggaan, habang ang iba ay nag-aabang ng kapahamakan. Humingi ng tawad si Emeth kay Joy Boy. Nag-alala si Luffy para sa higanteng robot.
Gusto ring humingi ng tawad ni Emeth kay Luffy, alam niyang hindi nabuhay si Joy Boy. Nagtaka si Luffy kung napagkamalan lang ba siya. Pero sabi ni Emeth, kamukha niya si Joy Boy, at may alaala siyang bumalik mula sa isang araw noon. Muling nag-regenerate si Saturn. Umaasa si Emeth na mapapatawad siya ni Joy Boy. 4 sa 5 elder ang papalapit na. Nang hinayang si Emeth, nabigo siyang gawing hari si Joy Boy. Lalong nalito si Luffy. Tinanong ni Emeth ang pangalan ni Luffy. Ibinigay ni Luffy ang kanyang pamilyar na pagpapakilala. Napansin ni Emeth ang hinayla ni Emeth ang isang cord sa loob ng kanyang katawan, at biglang sumabog ang kapangyarihan. Tumawa siya habang kumakalat ang lakas. Nakilala ni Luffy ang aura, Conqueror's Haki. Maraming Marines ang agad bumagsak. Nagpasalamat si Emeth kay Luffy dahil narinig niyang muli ang Drums of Liberation sa huling pagkakataon. Ang nakakagulat, iniimbak ni Joy Boy ang sarili niyang Conqueror's Haki sa loob ni Emeth 8 siglo ang nakalipas, hinihintay ang eksaktong sandaling ito. Kumalat ang Haki lampas sa isla. Sinabi ni Emeth kay Luffy na huwag siyang mamatay, hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun. Naramdaman ng lahat ang kapangyarihan. Buong fleet, bagsak. Pinipigilan ni Vice Admiral Dull ang sarili habang nilalabanan ang matinding lakas. Si Vice Admiral Pomsky ay napatanong kung sino ang pinagmula ng kapangyarihang ito, dahil hindi talaga ito humihina. Tinamaan ng buong-buo ang 5 elder. Sa isang iglap, nabura ang kanilang mga halimaw na anyo. Wala silang nagawa kundi umatras pabalik sa Holy Land. 3 ang sabay-sabay na dumating roon, habang si Mars ay naroon na mula pa noong itinapon siya ni Luffy. At eto ang nakakagimbal, nakaluhod si Imo, sumisigaw sa sindak. Nagmadaling lumapit ang isang tagapaglingkod para alalayan siya. Hirap na hirap huminga si Imo, nanginginig matapos maramdaman ang presensya ni Joy Boy. Pagkalipas ng daan-daang taon, tuluyang bumagsak si Imo, isang ganap na pagguho. Para sa akin, malinaw na malalim ang koneksyon ni Imo at Joy Boy, sapat na ang maramdaman ang haki ni Joy Boy, kahit matapos ang mga siglo, para magdulot ng ganitong pagkasira. Hindi ito usapin ng lakas, takot ito. Dalisay na takot. Sa wakas, nakalapag sa tubig ang Thousand Sunny. Masayang-masaya si Luffy nang makitang ligtas ang lahat. Nagtataka ang crew kung nasaan na ang mga halimaw, walang kaalam-alam si Luffy sa nangyari. Sina Dory at Brogy ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nila, isang robot na may haki, na kayang magpa-vanish ng mga halimaw. Masaya ang Straw Hats na buhay pa sila. Hindi kailanman mababaliwala ang mga sakripisyo ni na Atlas at Edison. Tahimik pa ring nakatayo si Saturn sa harap ni Emeth. Flashback, naalala ni Emeth ang araw na tinawag siya ni Joy Boy. Sinabi ni Joy Boy na dumating na ang oras. Ipinaliwanag niyang iipunin niya ang kanyang haki at ay seselyo ito sa loob ni Emeth, dahil alam niyang mabubuhay pa si Emeth ng mas matagal kaysa sa kanya. Inamin ni Joy Boy na hindi siya laging makakasama para tumulong. Nalungkot si Emeth, ngunit sabi ni Joy Boy, darating ang panahon na mapapahamak si Emeth, o may isang taong gusto niyang iligtas. Kapag dumating yun, maaari niyang kalagin ang buhol. Noong panahong yun, may X na marka ang mga braso ni Emeth. Natuwa si Emeth sa ideyang tutulungan siya ni Joy Boy balang araw. Kinumpirma ni Joy Boy na ililigtas niya ang kaibigan mula sa nakaraan. Kahit mamatay pa si Joy Boy, mararamdaman pa rin ni Emeth na kasama niya ito. Pinayuhan siya ni Joy Boy na matagal pa yun mangyayari. Walang problema kay Emeth, ang tanging hiling lang niya, sana huwag siyang mag-isa. Sa huli, tumawa si Joy Boy. Ang pagpapakawala ng haki ngayon ang patunay na tinupad ni Joy Boy ang kanyang pangako. Pagkatapos ng 800 taon, pinuprotektahan pa rin niya ang kanyang kaibigan. Si Joy Boy ay hindi lang isang alamat na mandirigma. Isa siyang kaibigang tapat sa pangako, handang magprotekta sa mga mahal niya, kahit umabot pa ng 800 taon. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Kung nagustuhan mo ang episode na to, i-like mo na ngayon, i-share mo sa kapwa mong One Piece fans, at mag-subscribe ka sa channel para hindi ka mahuli sa mga susunod na pasabog. I-on mo na rin ang notifications dahil dito, walang pahinga ang kwento, walang patid ang hype. Marami pang lihim ang mabubunyag, mas mabibigat na laban ang paparating, at mas lalalim pa ang alamat ni Joy Boy. Kita-kita tayo sa susunod na episode. Ito ang One Piece, at hindi pa dito nagtatapos ang kwento.